Kaya ngayong umaga ay patuloy tayo sa ating tema. Sa buwan na ito ay Encounter with Jesus ang ating pong tema sa buwan ng July hanggang October. Ang goal natin sa church na ito, ang bawat isa ay makapagdala ng kaluluwa kahit isa, makaakay kahit kabataan, na ihahatid natin. Ang ultimate goal natin ay sa anniversary ng One JCC on October 19. At tulungan nyo kami mag-pray na ang sports complex ay may pagkaloob sa atin na maarkilan natin ang sports complex by that time. Kasi hirap kuhanin ngayon dahil celebration din niya ng Tanglawan, celebration din niya ng anniversary ng San Jose del Monte. So, mga naka-reserve po, kay Mayoro lahat yon. Pero, sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay luluubin, ay maipagkaloob sa atin ng 1 to 5, alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Lahat tayo muli sa JCC ay sama-sama doon na may kasama ang bawat isa, kahit isang kaluluwa na win natin, bataan man o adults. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Malakas na palakpak po kasi yun po ang ating tagumpay. Yung calling natin to be the light and the salt of this world ay mangyayari lang yun kung mayroon kang naiakay o nadala sa tahanan ng ating Panginoon. Maliban sa mga anak ninyo, kailangan makapagdala rin tayo ng iba pang mga kaluluwa. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon, ang kahalagahan ng pagiging born again. Sabihin mo sa katabi mo, born again ka na ba? Malamang kasi nandito siya. Hindi mo ba? Pero, halimbawa, meron kang katabi na inakay natin ngayon. Meron bang bago ngayon? Parang wala naman. Mga bagong luma. Mga luma pero bagong sa paningin kasi nakasama natin ngayon umaga. So, the value of being born again. Ito po ang kailangan nating maisa puso upang yun din ang ma-share natin sa iba. Bakit kailangan ko maging born again? Bakit kailangan ako ay mabago? Okay na ako po dito, pastor, sa aking buhay. Di po ba? Kaya kailangan natin, why God wants us to be transformed. Eh, sanay, ayaw ko ng maanghang, pastor eh. Ayaw kong mabago na ako'y kumakain ng maanghang. Di ba kami ni Johnny yung test namin? Inuubo kasi ako pagka maanghang, di po ba? Pero kailangan kong matuto so that I can be with people who are fond of maanghang, di po ba? Kaya, yun po ang kailangan nating transformation sa buhay. Huwag tayong manatili kung sino tayo na tinawag ng Panginoon, kailangan, paano tayo tinawag ng Panginoon, yung plano niya para sa atin, doon tayo sumabay. Okay. Dahil mahaba yan, 2 talata lang yung babasahin ko. Verse 16 to 17. Yan lang class dyan. Sige, tumayo po tayong lahat. Verse 16 to 17. Sabay-sabay po nating basahin yung 2 talata na ito. Sabi po ng verse 16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. 17. And as Moses, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Saglit tayo gimuko tayong mananalangin. Father, salamat po Panginoon sa maulan at the stormy weather ngayong umaga, Panginoon. Pero nananatili kang Diyos namin, Panginoon, na makapangyarihan. You are on the throne this morning, O Lord. Kaya naman po ang aming mga alalahanin ngayong umaga, Panginoon. Ano man po ang aming mga pangangailangan, O Diyos, ay pinagkakatiwala namin ngayong umaga upang ngayong umaga, Panginoon, transform our mind. Transform our hearts and spirit, O Lord, so that tonight or this morning ay magamit mo kami, Panginoon,
at paghahatid ng iyong magandang balita sa mga taong natiringnan Panginoon. Kaya salamat sa umagang ito ng bawat isa sa amin will be your instrument of your love. Will be the instrument of your grace and mercy sa ibang mga tao. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa habang kami po ay nag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Okay. Sige po, makakaupo na po tayo. Ang ating pong introduction. Okay. Ang setting po natin ng John chapter 3 verse 1 to 17 was in Jerusalem. So, para tayong nandun ngayon sa Israel, isipin natin na tayo ngayon ay nasa Jerusalem. At specifically a night time. Paggabi na ito, ng pag-usap sa Nicodemus, nighttime encounter between Jesus and Nicodemus, a Jewish leader. Parang andito siya sa atin. Diba? Jesus, halimbawa, at nangyari yun, ay mayroong andiyan kayo as Nicodemus. Gusto nyo pag-aralan. Bakit ganun si Jesus? Bakit iba? Ang mga nakaiba ang kanyang mga ipinapangaral. Ito ang setting natin ngayon. At ang pangalawa, Nicodemus approaches Jesus seeking to understand his ministry. Dapat ito tayo ngayon. Kaya tayo nandito, we are seeking the guidance of the Holy Spirit, the guidance of His Word, to understand bakit kailangan tayo kahit bumabagyo, sarap matulog. Bakit kailangan natin nandito sa gawa? We have to understand the calling of God. We have to understand the blessings of the Lord na binibigay sa atin. Dito si Nicodemus, to understand His ministry and miracles na napapanood niya kay Jesus, na nababalitaan niya kay Jesus. The encounter took place at night. Why? Kasi isa siyang Pariseo. Ang Pariseo po ay, katumbas niyan ay mga, kung sa atin ngayon ay Supreme Court na mga judges sila noon ng Supreme Court. Diba? Ang Supreme Court sila, pero ang dami nila. Kasi isa siyang ruler, the Sanhedrin, ang nag-rule sa kanila. Group of Pharisees, priests, and Sadducees. Yun po yung kanilang mga grupo. Ito po yun. The encounter took place at night, which the Apostle John often symbolizes a time of spiritual darkness and unbelief. Sa panahon na yun, na dumating ang ating Panginoon, there's a spiritual darkness and unbelief in Israel. The Israelites were left out already by the Lord because of their unbelief in Jesus. Tayo ngayon, naniniwala na makaramihan sa atin kay Lord, pero hanggang doon lang ang marami. Kaya marami ang pumupunta sa church, nakikinig, pagkatapos uuwi lang. Magtatrabaho uli, matutulog, gigising, kakain, pupunta uli sa church. Pagkatapos uuwi din, magtatrabaho. We don't understand truly kung bakit tayo binigyan ng trabaho. Kung bakit buhay pa tayo ngayon. This is, kailangan nating maunawaan. Kasi hindi dapat nasasayang yung oras natin dito. Na ginugugol natin, nag-shampoo tayo, nagsabon. Pero yun na pala gagawin natin. Hindi sabihin mo, okay lang, sarap matulog. Kasi hindi natin nauunawaan ang buhay natin. We have to understand that. Para kumain ng ba? Magpagawa ng bahay? Bumili ng kotse? Is this the life? We, bakit buhay tayo ngayon? Dapat mas malalim doon ang marating natin. So that, one day, aanihin natin yung tamang understanding natin. Hindi ka pala dito dapat mabubuhay. At ang masaklap nito, sana kung dito lang tapos na ang buhay natin. But we are created eternally. Either in heaven or in hell. Kaya, dapat yun ang paniwalaan natin. Huwag kang maniwala na dito ka lang. Kasi pag naniwala ka dito ka lang, wala kang gagawin sa buhay mo na binibigay sa iyo ng Panginoon.
tandaan po natin. Kasi pagdating tayo sa heaven, baka sisihin mo yung mga future na nangaral, meron palang jobs na meron palang papuntang heaven. We always believe during Catholicism na pag may patay, sinasabi, ay si nanay magpapay na. Sa feeling mo siya. Those are the beliefs we have acquired. Lahat ng namamatay, pagdiwala natin, pupunta sa Paris. Kaya dapat, paano na? Di po ba? Kaya ngayon ay ating pag-aaralan ang John chapter 3 verse 17 and learn the value of being born again. Hindi po yung pagiging born again ay pabautismo, pagpunta sa church, pagpamember sa church. Hindi po yun. It is isang pangyayari sa buhay mo. Kasi Lord, tinanggap mo sa buhay mo at binigyan na ng bagong buhay. Naging bagong Michael. That is, a new person ay pinanganak. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Kaya bakit mahalaga yun? Bakit kailangan tayong maborn again? Bakit kailangan yung dati nating pagkatao, ito lang yung gusto mo, ito lang yung nakasanayan mo, ay kailangan matransform ka sa kalooban ng Panginoon. Sabi ko sa Lord, ito po ang dahilan. Kaya mahalaga ang magiging born again. 4 na bagay yung pag-usapan natin. I hope matapos ko ng oras, 45 minutes. Jesus said, yung una, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Why? The kingdom of God ay hindi purong physical, bagamat may physical na aspect. Tayo po yun. Ang pinag-aharian ng Diyos. We belong to that kingdom. You cannot see. Diba? Kung hindi ka anak ng Diyos, kung nasaan ka lang lagi, nasa palengke, nasa trabaho ka lang, hindi mo nakikita, hindi ka nakakasama ng mga nasa kingdom. Diba? So yun po. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Pangalawa, bakit mahalaga ang pagiging born again? Jesus said, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. There's an entrance para sa kingdom of the Lord. So, gaya niyan, may entrance tayo dyan. Kaya nahihirapan tayo kasi binuko at umalsa yung ating sahig, kaya masaya. May entrance. At ang hindi magbayad ng 10 piso doon sa entrance sa Mountain View, hindi ka mapasukin ng guard. Di ba? So, may entrance po. Unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaya kung nandito ka lang, kasi friendly ka na, kasi member ka dito, nabaptize ka dito, tingnan po natin. Kasi you have to live the life of being born again. You have to live that Christ is your Lord, na hindi na ikaw ang nasusunod sa buhay mo, kundi si Lord. Kaya huwag ka na nagre-reklamo. Kapag nagre-reklamo ka, hindi mo Lord si Jesus. Gusto mong ikaw ang masunod sa buhay mo. Kapag nagre-reklamo ka patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Ganun din sa trabaho. Marami nagre-reklamador sa trabaho. Kolektor na ako, ahente pa. Kolektor na ako, ahente pa, janitor pa, kasi naglilinis pang pamisa-misa. Yun ang mga reklamo ng mga naghahanap ng trabaho. Gusto nila, binabayaran sila ng nakaupo, pati pagtulog nila binabayaran. So that is why nagre-reklamo. Marami sa trabaho. Ganun din sa ating pagiging Kristiyano. Many people complain ng kanilang responsibility as Christian, as born again Christian. There is a responsibility kapag binigyan ka ng favor. Tandaan po natin yun. Kagaya ng trabaho. Kagaya ng pag-aaral. Number 3, Jesus said, unless one is born again, he cannot understand heavenly things. Kaya maraming tao ang hindi na maunawaan kasi pagiging born again nila, hindi sila masunod. Ayaw mag-Bible study. Gusto, pupunta raw, kakanta lang, asayaw,
Then pagkatapos, bigla. See, you cannot understand heavenly things because that is spiritual, ang heavenly things. Pangapat, Jesus said, unless one is born again, they cannot have eternal life and you can have eternal life in hell. Yun po yung gusto natin, bakit mahalaga. Kasi pwede ka dito mag-enjoy na mag-enjoy, pero hindi mo lang kasi alam ang buong katotohanan. So dapat ngayon umaga, malaman natin ang buong katotohanan. Until October, we will see if naunawaan natin ang buong. Until October, mas maganda kung ngayon pa lang, makapag-akay na tayo kasi next month, first Sunday will be devoted so ang preaching natin para sa mga unbelievers. Every first Sunday will be devoted for the unbelievers. Okay? Jesus said, unless one is born again, you cannot see the kingdom of God. Makikita pala natin yun. Pag binasa mo ang Revelation, nakita ni John the Beloved ang heaven. Nakita niya the tree of life, kaya doon wala nang kamatayan kasi pag may sakit ang tao, kakain lang ang bunga ng tree of life. Kahit yung dahon niya ay nagbibigay ng ganito. Ayun yun doon sa Revelation. And the water ay naroon din. It represents life. Sinasabi ng ating letter A. What is the kingdom of life? The kingdom pala si Lord. Diba? Siya pala ang king. What is the kingdom of God? It refers to God's reign. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang nagahari, ano ibig sabihin? Dito sa Pilipinas, ang nagahari sa atin ay ang presidente natin. Kaya pag sinabi ni Bongbong Marcos, lahat ng pasok sa araw na ito, walang pasok, lahat susunod. Sinabi lang niya, or sinulat niya, but that word, that letter, has so much power in us. So, marami nagreklamo ngayon doon sa 20% tax sa mga militaryo. Hindi na lang diyan militaryo. Di ba? 20% doon sa mga 5 years na investment nila. Kasi there is power. Hindi ka man nakakakita ng kidlat, hindi ka man nakakakita ng kislap, but there is power. Para maunawaan natin how God reigns. Kasi si Marcos nga, isang tao, isang presidente, hindi pwedeng suwayin yung kanyang sinabi at sinulat. At ang mga tauhan niya. Sinabi nila na walang pasok, that word, that letter is so powerful. Dapat ganun ang tingin natin sa Diyos. Kapag may binasa ka sa Biblia, salita, at sinasabing pinapagawa sa atin, dapat ginagawa natin yun. Kung hindi mo ginagawa, then hindi ka niya tauhan. Or, tauhan ka nga, pero kagaya ka sa trabaho, maraming nagpapalusot. Ang problema natin, hindi tayo pwede magpalusot. Pero, alam niyo ba yun? Lahat, kilala niya, at alam niya ang ating Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya hindi siya nagkakamali sa kanyang desisyon. Kasi lahat, alam niya. Lahat nakikita niya. Walang lingid sa kanya. Kaya huwag ka nagre-reklamo kay Lord. Kasi siya ay matalino o pagmahal. Kaya wala siyang pagkakamali. So, amen ba? Kaya, it refers to God's reign. Na kapag nandito ka because of God's word, then it is the power of that God's word, it is the power of God na nagre-reign ka. Nasasakop ka niya, nagpapasakop ka sa kanya. Yun po ang kailangan nating matutunan. What is the kingdom of God? It is when He is king. Well, it refers to God's reign and rule, both in heaven and on earth. Sa heaven, isa lang yung lumaban sa kanya.
Kasi ngayon, nag-i-influence sa mga bad people. We are now being influenced by the spirits of Satan, the devil. Kasi one-third ng mga angels ang sumama sa kanya na mag-rebel against God. Why? Nagkaroon siya ng pride. Kasi siya ang tanang kamay na natin. Sa Book of Isaiah, masabi niya. Gusto niya rin lumuklok. Sabi niya, one day, lumukok sa phone. Alam mo, kaya yung pride, alisin po natin sa atin. It belongs to sin. It belongs to sin. Ano ibig sabihin ng pride? Ito yung dapat sa iyo, pero ito tayo. Pagkaas sa iyo, pagkaas. Palakpan natin sa iyo. As well as within the hearts of believers. Pwede ba kasi nandito pero puso? Bilis ka kay Lord. Something na naman. Anong matulog? It is the heart na ginadjudge the Lord. And most oftentimes, ang kamay at paa mo, sumagisip. Ganito ba? Pagsunod ba? Kaya kung love mo, ang maling bagay, marami ka pong makakaganto. Kaya, ang letter B, it is not referring to a physical earthly kingdom with borders and a capital city, katulad ng Pilipinas, di ba? Meron tayong mga borders, kaya tayo naaway ngayon ng China. Kasi ayaw kilalanin ng China yung borders natin. Kaya mayroong away. Instead, it is a spiritual miracle. Binasa natin, salita ng Diyos, it is a spirit. There is a spiritual realm. Kaya, huwag mong hintayin na manginig ka, mangisay ka para maniwala ka. There is power in the word of God. Hindi po yun. Because it is a spirit. Mamaya malalaman natin kung anong characteristic ng spirit. It is a spiritual realm where God's will is done. Yung kalooban ng Panginoon ang ginagawa ng kanyang subject. Kaya nga, kung hindi ka tumusunod, di ba, you become a rebel. CPP, PPA, di ba, yung mga lumalaban sa gobyerno. Ayaw nila magpatuloy sa pinuno ng batas ng Pilipinas. Ganon din tayo, kapag mga Kristiyano tayo, we belong to God, but we don't obey Him. Kasi meron tayong sariling pamantayan. Ako, pastor, pag ganito na. Ayoko na dyan. Diba? Ayoko na doon. Diba? Pangalawa, ano ang una kung bakit hindi mo makikita ang kingdom ng God? Because it is spiritual. When you pray, it is a spiritual act. When we worship God through singing, through dancing, that is a spiritual act na nagmamanifest through singing and dancing. That is a spiritual act of worship. Worship, you cannot see the spirit of worship, but you can see the effect of worshiping God. Why? Bakit ka nag-worship? If Jesus is in you, if the Holy Spirit is in you, you will be compelled to worship God because God speaks to your heart. Pero pag hindi mo siya kilala, hindi mo rin kilala ang boses niya. Paano natin hindi siya nakikilala? Hindi natin siya nagbibigyan na marinig mo at gawin ang boses niya. When you always obey what you want, then you will never learn the voice of the Lord. That is one. Kahit mali nang ginagawa mo. Ibang tao na ginagamit, hindi ka pa rin maniwala kasi tao lang nagsalita sa'yo. You don't believe that God uses people. Huwag mo lang hintay na kabayo ang magsalita sa iyo. Diba? Pero nangyari yun sa Bible. Diba? Nagsalita yung asto. Diba? Pangalawa, Jesus said, unless one is born of water and the Spirit, it cannot enter. Dito maraming mga born na hindi ko nagkakalit. Kailangan magpapabis mo.
was born of water. Pero sabi ni Jesus, I am the living water. It represents always Jesus, God. It represents life. It represents the Lord. Diba? Water and spirit. You cannot enter the kingdom of God. Sabi ng verse 4, pwedeng balikan natin sa verse 4. Nicodemus said to him, how can a man be born again when he is old? Ganon po tayo. Pastor, parang ang hirap niyan eh. Hindi pa kaya yan, matanda na ako eh. Ganon tayo mag-isip. Di ba tama naman kung ganon ang gagamitin natin? Ano, mapanganak? Tanda ko na ito, papasok ba ako sa tiyan? Can he enter a second time into the mother's womb and be born? Pera ko na nga ito, pastor, kulang pa sa akin. Hindi ka naniwala. Sinasabi ni Lord, I can bless you more. Bae lang. Palakpakan natin si Lord. Hindi ka din tinawag ni Lord para paghirapin. Hindi ka tinawag ni Lord para dumaan sa matinding hirap, pagkamat pwede ka niyang padaan, depende sa karakter. Ikaw yung tao, yung basta-basta nagpapaniwala. Palagi kang kung ano yung gusto mo. Magiging kagaya ka ng mga Israelites. God so loved the Israelites. Pero lumaki ang hindi nila. Ayaw na nilang sundin basta. Sinusunod nila kung dyan. Pero nagpag ginagawa. Sa trabaho nila. Kunyari, sinusunod. Pero normal. Tinatanatan sa talikuran ng supervisor. Ganun. Most often times, ganun tayo. Kaya nga marami sa trabaho, kaya. Kasi ganun talaga. Dinidevelop tayo ng job no, na mag-reklamo. Kasi ang katawan natin ito, bunga na ito ng sin. That is why ang katawan, pansin yung mga dahilan kung bakit walang time to learn pa po. Pero pag nag-overtime sa trabaho, 10 hours, bibiyahin ng 4 na oras balikan, okay lang. Kasi bibigyan nila na ng maayos sa mga. Diba? Di ba nakakahiya? 10 hours ka, nasa trabaho, kasama yung biyahe mo, pero kay Lord, palaging wala kang time. Nasaan doon ang pagiging fit ni Lord sa buhay? Nasaan doon ang kahalagahan ni Lord sa buhay natin? Pero napapahalagahan natin yung trabaho, yung business. Business activity with us. Kaya kailangan natin po. Nagaya natin, nakatawan natin napapagod at napupulot. Unless you are truly born again. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. There should be a transformation of your life. Pero ang problema natin, hindi tayo pwede bubas ng spoon naman. Sa dami ng pinagdaanan natin, sa dami ng naghulma sa atin, kailangan natin grabe. Mapipilayan tayo. Subukan mo magbuhat ng ano, sino yung nagbubuhat nito yan? Subukan mo magbuhat ng nabubuhat ni Johnny. Hindi ka nabalian. O sino, di ba? Paano ginagawa, di ba? Simula ka muna sa that is how to be trained by the Lord. Amen po ba? Huwag mong hangarin yung ginagawa ng iba. Kung hindi pa gano'n ang spiritual strength mo. Kaya tayo nadi-discourage sa buhay natin. Kino-compare natin palagi ang sarili natin sa iba. Natin i-compare. Because we are a unique person. Every person is a unique person. Kaya may kanya-kanyang dealing tayo ng Panginoon. Huwag hindi natin i-judge ang kapwa natin.
Because we have a unique calling of the Lord. May mga unique calling tayo. Alam mo ba doon sa Bria, isang anak doon ni Isabel, pag tingnan mo yun, hindi siya kasi talino ng mga kabataan. But God called him to be the evangelist. Kaya ang Biblia, ang pastoral niya, yung mga lolo't lola niya doon sa Mindanao, yung mga Muslim. Di ba? Ganun ang ano niya, pero makinig ng sermon. Hindi siya nakakapatapos. Pero, hindi ko siya yun siya ay magiging kasi pinapakaan ng kataan mga anak. So, huwag natin gayahin yung hindi ganun ang calling sa atin. Hindi kanya-kanya. Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Why? Nicodemus, a Pharisee, misunderstands Jesus' statement as a literal physical birth. But in verse 5, Jesus clarifies that it refers to spiritual transformation through faith in Jesus Christ. Patutungan muna ang totoong pagmahal. It is the transformation na importante sa buhay natin because we are commanded by true love. Ang lahat ng kautusan ng Panginoon ay inilagay niya lang sa dalawang kautusan. To love the Lord, your God, with all your heart. Tandaan nyo, all. Kaya kung ka na nagre-reklamo, all. All your heart, all your mind, all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Hindi mo yung kapatid mo? Nag-pray mo ba yan na mahalin mo? Have you ever prayed sa inyong katabi or sa kasama mo dito na mapadamahan mo ng pagmahal? Diba hindi pa natin ginagawa? We always pray for ourselves. We always pray sa ating mga problema. Kaya, yun muna ang dapat ma-develop sa atin yung totoong pagmamahal. Because we will always love ourselves. Kaya nga, pag natapakan ka lang isa, ang galing ko sa iyo. Sakit kaya? Sabihin mo, kasi, ganyan ka naman lagi. Di ba? Why? We don't know how to love really people. We love people who love us. But we don't love people who don't love us. Kaya umpisan muna natin yung mga tao nagmahal sa atin para maranasan mo kung paano makaramdam ng nagmamahal. Kapag naranasan mo yun, you will learn to love people who love you. And you will also learn to love people who don't love you. Kasi yun ang pangako mo. To love your neighbor as you love yourself. Spiritual po yun. At makikita lang natin yung pagmamahal sa effect. Kaya yun po ang kailangan natin i-practice. To be spiritual, you should practice love. Diba? Meron kang practice asawa mo, anak mo. Diba? Paano mo ba minahal yan? And that, kung ibigay mo sa kapatid mo, try mo ibigay sa kapatid mo sa Panginoon. Practice mo muna kasi huwag kong mag-practice sa mga magnanakaw, mga adik. Nako, sabi mo, Lord, hindi ko kaya yan. Practicein mo muna ang sarili mo sa mga taong gagantihan ka ng mabuti kapag nagpadama ka ng pagmamahal. It is a hard thing for us to practice lang to be spiritual. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord ngayong umaga. Eh kung yung asawa mo, hindi mo mamahal. Di ba? How much more yung tao sa kalsada na hindi ka nga sasabihan ng thank you.
Practice love first para to maging spiritual ka. Hindi ganun kadali. Kasi di ba, hindi ganun kadali sumunod unless you practice. The people who also loves you, yung sa kabalibaling doon sa mga tao. So that, kahit hindi ko matiyan, kahit hindi ko hindi, kahit hindi ko kasalanan, ang mahalaga, padama ka, it's not how they reacted to me. It is how you have obeyed the command of the Lord to love one another. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord kasi siya po ang magbabalik ng effect ng pagsunod mo. Siya ang magre-reward sa iyo. Huwag mong hintayin na yung asawa mo ngitian ka. Ito talaga hirap mo ngitian. Kasi asar na sa buhay mo. Di ba? Ito po yun. Huwag tayong gumagawa, nagpa-practice ng pagiging born again na naghihintay na natin. We should do it. God loves us hindi dahil mabuti tayo. Jesus gave His life for us dahil matino tayo. Ano sabi niya? Bigay ko ang buhay ko sa mga sino. Hindi siya naghihintay na kapatid. Ganun po tayo. We have to love first. People love us. Then love people that don't love us. Wala ka lang lumabas sa pagmamahal sa iyo. Nicodemus, nagtataka siya. Kasi sabi ni Jesus sa verse 5, balikan nga natin yung verse 5. Jesus answered, truly, truly. Pag nakabasa ka sa Bible ng ulit, ibig sabihin, napaka-importante yan. Huwag mong baliwalain. Pag-aralan mo, paano ko magagawa ito? Paano ko mapubulfil ito? Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Kaya ang letter binang. In verse 16, Jesus explains that spiritual rebirth or being born again is a work of the Holy Spirit. Hindi po yung effort natin ang tayo ay mabago. Wala kang magagawa sa sarili mo, kapatid. Kahit anong pagsisikap mo, hindi mo kayang mabago ang sarili mo. Kasi you are born a sinner. You are born, kung ano ugali ng tatay mo, yun din ang daladala mo. Ano ugali ng nanay mo, yun din ang daladala mo. Yun ang minana mo eh. Paano mong papalitan yun? I-inborn na sa iyo. Diba? Ako, liit pa ako, ayaw ko kumakain, ayaw pa may paminta. Kaya, nabig sa sili. Diba? Hindi ko talaga tumutulo ang sipon ko. Diba? Kasi yun yung nakasanayan ng system. Diba? Jesus explains that spiritual rebirth or being born again is a work of the Holy Spirit, not a physical one. Kaya ang in-example ko sa iyo is love. That is a spirit. Pero, yung effect na yun, ang makikita. It is a spirit. You should believe sa spiritual matters. Sinasabi na natin. It emphasizes that just as one cannot see or control the wind, kanina, pinapanood ko yung mga dahon. Diba? May hangin na, malakas ang hangin. Diba? Pero hindi mo nakikita. That is the spirit. Love, hindi mo makita. Diba? That is the spirit. Anger is a spirit. Diba? Anger is a spirit. Kaya pag hindi mo alam, i-control ang anger mo, then madadala ka ng espiritu na anger. Diba? It emphasizes that just one cannot see or control the wind, they cannot fully understand how the Spirit brings about His spiritual life. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Talagang hindi mo maunawaan yung sinasabi niya to be born again. But Jesus is speaking of His spiritual rebirth. Why? Sabi ng Bible, all have sinned, and the wages of sin is death.
Kasi tayo buhay. Di ba? Yun ang problema natin. Yung understanding, papaniwalaan mo na tayo ay dead spiritual. So, kahit ang katawan natin na ito, hindi makakapasok sa heaven. Kaya nga bibigyan tayo ng bagong katawan. And even our soul and spirit ay hindi makakapasok kasi they are dead in the sight of God. Kaya kailangan yun ay mabuhay. Born again, yung dead spirit natin. Yan ang sinasabi ni Jesus kay Nicodemus. They cannot fully understand how the Spirit brings about spiritual life. Spiritual life natin, di ba? Yung anger mo, yung love mo, yung joy mo, those are spirits. Your envy, your pride, yung, those are spirits na makikita mo lang, madidistinguish mo lang na pride yun kasi iba yun kaysa meekness and humbleness. Okay. Doon mo lang ma-distinguish sa effect. Yung mga tao mayayabang, di ba? Ako nung araw, sabi, bahala ka lang. Lagi ako ng gabi. Salamat sa Diyos. Kaya nung araw, pag mga taxi doon sa amin sa Quezon City, mag-counterflow. Magandang dami ng tricycle doon. Ang balak ka. Huwag ka lang. Why? Mayabang talaga natin. Ang tao, itong katawan natin ito, was a product of pride. Kaya normal tayo niya. Normal tayo. Ayaw na tatapang. Narinig nyo ba yung ayaw ko kasing ginawa ang ginawa? Ayaw yun ang maraming tao. Kaya nalalagay sa iba na para bang tinatapak-tapak. But Jesus, ganon ang ginawa kay Jesus, who is the King of Kings and the Lord of Lords, pero ginawa sa kanya yun. Kaya minodel niya ang buhay na gusto niya sa atin. Kaya hindi ka pwedeng magreklamo. Why? Kasi si Lord ay makapangyarihan. Kaya kang bigyan ng mga tao magiging mabuti sa iyo. Pero bakit ka binigyan ng mga taong tinatapakan ka? Kasi may abang masyado kang nagpapahalaga marami sa iyong kagalingan, sa iyong tapang, sa iyong pwedeng gawin. Diba? People who cannot be humble enough are those people who can really give you damage. Ayaw niyang gawin. Naghigit pa doon sa gagawin niya sa atin. Si Jesus, kaya na tayong alisan ng buhay. Kaya na bigyan ng cancer. Kaya na tayong bigyan ng, di ba? Ng kalahating katawan natin na hindi makagalaw. Dahil, pero bakit? Naalay na tayo, hindi kayo malaya. Dahil sa pagmamahal. Dahil gusto niya mag-transform. Kaya buhay pa tayo ngayon, God wants us to be transformed. Amen. Palakpakan natin siya. But its effects are evident. This passage highlights the absolute necessity of the Holy Spirit for entering the kingdom of God. We cannot enter the kingdom of God by just kasi gusto nila. Kahit nandito ka. Kung hindi siya pinagkap sa buhay, kung hindi mabuhay ang patay ng spirit. Kasi it is your spirit that will enter the kingdom. It is our soul and spirit that will enter heaven. People ang ating lubang katawan. People's character. Yun po ang people characters are changed. Halimbawa, ayaw mo talaga yung character ko, di ba? Sabi natin natin. Lagi natin sinasabi kasi
doon. Kasi binigyan ka ni Lord ng ayaw mo. Kasi ginawa mong pamantayan kung anong gusto mo o ayaw mo. Dapat kung anong gusto ni Lord, Lord, yes, Lord. Bibigyan ka ng amo ng sugo. Why? Mababago ka eh. Diba? Napansin niyo ba yun? Pag binigyan ka ng supervisor na ang tapang-tapang ang sungit, wala din yung tapang mo. Iba tapang mo. Ano yung karakter mo? Palabang. False character. Amen to God. Pangatlo, Jesus said, unless one is born again, you cannot understand. Kasi ba? Biblia, Tagalog na. Dapat nyo na kayo na. Why? It is a spiritual word. May physical understanding tayo. Diba? Kaya, si Nicodemus, magaling siya sa batas ng Israel. Magaling siya sa batas ng yung Old Testament na yan, pero sa panahon na yon, yun lang ang ginagamit nila sa ulo na ngayon. Kasi wala pa naman sa kanila yung balikan. Wala pa yung printing. Kaya kailangan sa ulo. Dito lang sila pata, sila sa ulo ng ang Old Testament. Pero, yung spirit ko, ang nakalimutan. Kaya si Nicodemus, sabi niya, Nicodemus was puzzled by Jesus' teachings. How can these things be? Sabi niya. But Jesus, in verse 10 to 11, asserts the truth of what he has spoken, emphasizing that he and his followers speaks from experience and knowledge of spiritual realities. Dati kapag nagbasa ka ng Biblia, hindi mo maunawaan. First time ko nagkaroon ng Bible, yung King James, pero yung maliit na. Graduate ako sa Sunday School, hindi naman wala rin ako nakunawaan. Kasi nandun lang ako sa pagkain, tapos yung Amerikano, may alagang rabbit. Doon lang ako nakakita ng rabbit. Ginagano ko. Tapos, naglalaro ako ng pagkakita na red. Ano ako, pabalik doon sa nagtuturo. Pero, dahil mababait sila, yung 1 week na yun, binigyan din ako na ng Bible. Pero yung Bible na yung maliit, merong Book of Psalms. Kasi anong basa ko, no knowledge na ako. Kasi ano ako na, graduate ako ng high school. Bumaba ako sa hindi ko maunawaan talaga. Kahit anong basa ko, hindi ko maunawaan. Subukan mo yun. Unless you have the Holy Spirit in your heart. Kung babasahin mo rin, physical kung babasahin. Physical diba? Kaya marami ang nagbasa ng for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him that not perish but have an eternal life. Sa kanya, tinanggap ko si Jesus. Ako man, siniko lang ako magpasalita. Minsan ganun lang. Counter natin. Hilaw-hilaw yung ating hilaw-hilaw yung ating understanding. Kaya kahit tinanggap ko na, hirap ko din ginawa. Kasi ganun tayo magsisimula. Para tayo grade 1 o grade 2. Simula mo na tayo sa letra, words. Ganun po ang pag-unawa natin kasi very physical. Very physical. Pansin niyo ba yun? Kung salitang mahalin mo ang iyong pamilya, ang iyong asawa, di ba? Very physical tayo eh. Paano pang mamahalin ko? Inaaway na ako. Mas matapang pa sa akin. Ano yung gaganti mo? Di ba hindi yakap? Hindi halik. Ano nang nasa buto? Pag may nagalit sa'yo, ano ang responsibility?
Di ba ganito? Di ba? Physical thing. Di ba? It's so hard. Unless you are trained. Unless na-train ka na ni Lord. Unless you know. Naranasan mo na ang blessing ni Lord dahil sa iyong pagbabago. You will always look up to Jesus. Diba? Kaya nga yung nag-iis mag-aral, kasi ang pinag-iis, dapat ganun tayo. If we obey God, then God will bless you. God will honor you. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Kaya, huwag tayo mag-struggle sa mga tao. Bagamat hindi maiwasan kasi we are still in the flesh. Ang flesh kasi natin ito, ayaw itong matatao. Dahil hindi yun, kung naging ka lang mararamdaman, ayaw mo pa rin yung diba? Ayaw mo pa rin yun. Ay isip pa. Diba? But you have to be controlled. Ang sabi ng Bible, be controlled by the Holy Spirit. Kasi mararanasan mo yun para nagsasalita sa iyo. Pwedeng gamitin yung tao na pinapagalitan ng pamahalaan. Diba? Maniwala ka, ginagamit yan yun para tumigil ka. Isa kasi, physical yung tingin natin, siya yung nagsabi, hindi naman Lord ikaw eh. Paano ko malalaman na ikaw Lord? Kasi, si Lord never na uutusan ng tao na gawa ka ng Lord. Kaya sinabi ni Lord sa pinapagalitan. Kasi si Lord. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hindi kasi tayo naniniwala ron eh. Ang tingin kasi natin physical pa rin. We should always believe na mahal ka ni Lord kaya may mga tao gagamitin siya para pagkakita. Kasi may witness ka na tao. Maniwala ka na may witness ka. Maniwala ka na hindi lahat kaya mo. Somebody, kailangan mo din na tulungan. At ang pinaka-the best na katuwang ay ang asawa. Ngayon po ba sa mga asawa? Pumalakpak tayo mga may asawa dyan. Diba? Makikita mo eh. Yung kahinaan mo, pag yung asawa mo nagreklamo na, diba? Yan ang una eh. Yan ang unang makakaranas ng news. Galit ko. Ano sinasabi mo? Diba? At siya rin ang gagamitin ni Lord para i-remind ka. Huwag mo hintayin na kumidlat yan, baka lalo ka. Huwag mong hintayin yun kasi He uses people. Dapat ito ang makita mo. Kaya sabi niya, makita mo ang hangin, makita mo ang effect ng hangin, ganun din ang spirit. Meron siyang mga effect na yun dapat ang makita mo. Letter B, sa verse 12, Jesus then points out the difficulty Nicodemus has in understanding. Kaya huwag kang magtaka na nagsisimba ka rin, nagbabasa ka ng Biblia, nananalangin ka, pero nahihirapan kang maunawaan pa rin ang maraming bagay na gusto ituro. Kaya kailangan kang really to come to the Lord every day. Nananalangin ka. Hindi isang meeting lang, hindi dalawang meeting lang. Because you cannot be transformed. He points out the difficulty Nicodemus has in understanding earthly things. Diba? Yung taong nagagalit, di ba minsan hirap natin unawaan. Hindi gusto. Marahil yung nakita niya sa'yo. Or yung narinig niya sa'yo. So, di ba? Dapat maunawaan natin yun. Now, if someone ay nagagalit, then unawain natin kung bakit siya nagagalit. Pero minsan, hirap tayo unawain. Diba? Yun si Nicodemus. He has difficulty in understanding earthly things. Yung spiritual revert natin, ang hirap unawain. Alam ko yun, mapagtagumpay na ako. Kaya marami na rin nila. Hindi yan.
honest na minsan din natin maunawaan yung physical things na nangyayari sa atin. Bakit nangyayari pa? Lord, lagi naman akong nananalangin sa iyo. Pero paulit-ulit ito nangyayari sa akin. Minsan gano'n, di ba? Ulit-ulit lang. Ang transformation kasi ay hindi one thing. Transformation is God. It is a life. Kasi ngayon nandito kayo. Next year o ng sumunod na taon, iba naman yung kaharap nyo. May changes. May changes na pinapuntahan nyo. Mga taong nakasama natin. There will always be changes. And we have to adapt to the changes that God allows us. Kasi kung sinigay, maganda tayo sa mga. And implies that if he struggles with that, he will find it even harder to trust the heavenly. Yung mga bagay sa daigdig, ng mga siguro, tayo madalas na hihirapan, di ba? Halimbawa sa anak na naman, ang hirap tayong alawain ng mga anak natin. At hirap din tayong alawain ng mga anak natin. Diba? Ang hirap nila i-grasp yun. Kagaya ni Nicodemus, he finds it even harder to grasp the heaven. Kaya minsan, kaya tayo binabaliwala na lang natin spiritual life natin. Kasi ang hirap-hirap din na bagay. Kaya nga, kadala ang Lord, teachers, prophets, evangelists, pastors, so that the body of Christ, so that the body of Christ will be unified. Kaya kailangan kaming tagapagturo, magpaturo po tayo. Yun po ang kailangan po natin. Yun ang kailangan ni Nicodemus. Alam niya, parang sino siya. Alam niya. Akala niya, spiritual. Kaya letters natin. Sa verse 13, Jesus establishes His unique authority and divine nature. Dapat mabalik kayo doon. Jesus establishes His unique authority and divine nature. He said that no one has ascended to heaven and returned except for the Son of Man who came from heaven. This emphasizes Jesus' pre-existence and His divine origin. Bilang hindi mamamalaya ni Nicodemus. Kasi paramdam ni Lord sa kanya, siya galing sa langit. No one comes from heaven except sa langit. Siya lang ang pwede sa langit. Kasi siya ay Diyos. Kaya in verse 14, this draws a parallel between Moses lifting up the bronze serpent and the future crucifixion of Jesus for the salvation of those who believe. Kaya tayo ngayon, ang goal natin ay may taas sa buhay natin si Jesus. Yun ang symbol ng bronze. Anong panahon na yun, pinagkagat ng ahas sa mga Israelita kasi nagre-rebelde sila sa ito. Kaya si Moses sa ito, mamamatay din naman sila lahat. Kahit natulog, isip ko na pangalan ko sa balik na sa Lord. Pero pag-ibig, alam sa iyo, pagbibigyan ka. Gumawa ka ng ahas, yung bronze na ahas na sino bang tumingin sa kanila, kahit nakagat ng ahas, ay hindi mamamatay. Ganun din tayo. Kahit makasalanan tayo. Kahit hindi perfect na buhay. With Jesus, titingin ka po, babalik ka po. Because God is a forgiving. We can be forgiven. Amen po ba? Magpalakpakan natin sila. Yun po ang simbolo noon ng, kasi tayo ay napakahina. Yung understanding natin even sa physical things, hirap pa din tayo. How much small ang ating spiritual life. But we have to go back to ask forgiveness. Hindi natin pagmaharap tayo ng Lord and pray for the Lord of heart. Dapat malaman natin to be humble and sad. Huwag tayong lumalapit kay Lord na parang wala tayong ginawang mali kay Lord.
Dapat lumalapit tayo kay Lord because of who you are and who God is. Kasi walang dapat nakakalapit sa Kanya ng magunin. Diba? Palakpakan natin si Lord. So yun ang isang symbol dito na pinakita ng ating Panginoon. Si Moses hindi perfect. Si Abraham hindi perfect. Lahat ng ginamit niya hindi perfect. Lahat sila nagkakamali ko. Nagkakamali ng understanding ko. But because God, Diyos ay magpatawad, full of grace and mercy. Yun po ang pinipicture nila. Ang transformation ng tao kahit hindi perfect. Hindi na perfect. May grace. Kaya babalik ka lang lagi sa kanya sa babalik ka lang sa kanya. In His presence, pupunta ka para humingi ng tawad sa atin. Kilalanin ang ating kahilaan. Kaya ang pang-apat, Jesus said, unless one is born again, he cannot have eternal life. Kasi hindi tayo magiging perfect. Paano na pupunta sa heaven? We can never be perfect in this world. But we can be perfect in heaven. Why? Kasi si Jesus, dahil kinilala mo siyang Panginoon, pag tayo humarap kay God the Father, yan si Lincoln, pinayarang ko niya kasalanan. I have paid him. Yun ang dahilan kung bakit tayo tatanda. Pero anong katunayan na ikaw ay anak ko? Obey ka. Hindi mo ako tinatakbo. Hindi ka perfect sa lupa. Kaya ito yung minsan natitwist ng mga one Savior. Kasi yun ang guarantee. Kung nakulog ka pa, whatever pagkakulang mo at pagkakamali, hindi ka naman perfect. Ay, sa harapan ng God the Father, you are perfect. Kasi meron. Pero dapat, sabi ni Jesus, you are connected. Attach ka sa akin. Hindi yung nakadetach ka na. Diba? Kasi ang taong connected, nandun siya, nagsisikap pa rin. Ginagawa pa rin yung pinapagawa. Pero most often times, ang ating works, sa standard ni Lord, ay hindi pa sa atin. But you are striving, working, striving. Diba? Kasi kahit na hindi mo ma-shoot yung bola, tinribble mo at hinagis mo. Hindi nga lang solusyon, di ba? Ang tinitingnan ni Lord is your heart. Kaya, doon tayo mabibigyan ng honor ng ating Panginoon. In this verse, sa verse 15, that believing in Jesus is the key to receiving eternal life. The Greek word for eternal in this verse is alonios, that signifies that is everlasting, unending, and permanent. Everyone who accepted Jesus as Lord and Savior, kaya dito yung iba, sabi yung iba, sa kabataan, nararamang ko, hindi mawawala ang kaligtasan siguro sa Iglesia ng Cristo. Napunta na ako sa Iglesia ng Cristo. Ito yung ibang comparison kasama ng Cristo. Kasi if you accepted Jesus, guaranteed ka sa pero sabi niya, who believes? Hindi ka na naniniwala, hindi mo siya susunod. Ikaw uli ang maghahari sa buhay. That is the when ikaw na naghahari sa buhay mo, hindi mo siya susunod, hindi ka lumalapit sa kanya every time na nag-disobey ka, hindi mo na siya pinagkilala doon. Kasi hindi ka nagsusulit sa kanya ng iyong pagpipila. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord ngayong umaga. And letter B, in verse 16, Jesus explains God's profound love for the world, manifested through the gift of His Son, Jesus, to offer salvation and eternal life to those who believe. The key word din is to those who believe. Those who believe are obedient. Bagamat sa kanyang obedience, hindi niya rin nasusunod ng 100% yung pinapagawa ng ating Panginoon. But obedience is doing the things that God wants us to do.
you are doing something in response doon sa calling ni Lord na gawin natin. Halimbawa ngayon, we are called to be the light and the salt of this world. Anong ang ginagawa mong effort to be the salt and the light? Yun po yun. Ang ating pong, doon tayo, judge na ating Panginoon. If you believe in Him, there is something that you are doing so that you can respond to the calling natin to be the light and the salt of this world. This clarifies that Jesus came not to condemn, but to save, highlighting the transformative power of believing. Alam niyo ba na the transformative power of believing? Kung magpapatuloy ka lang maniwala, kahit napakahina mong tao, darating ang panahon, mapagtatagumpayan mo yung mapagtatagumpayan mo kasi there is a power so powerful that can change. Diba? Dati ito yung kahit tayo pagsinundo. Kung pumunta dito, kahinaan mo. Pero dito, kapag nakikita mo ang aming isa. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya in summary, the necessity of spiritual growth. Yun po yung kailangan. Ang spirit mo is dead in the sight of the Lord. You have to accept really Jesus as your Lord and Savior. And every time na humaharap ka sa ating Panginoon, every time na binabasa mo ang kanyang salita, every time na narinig mo ang kanyang salita, then alam mo kung nagkulang ka sa Panginoon. Because the presence of the Holy Spirit is there. You have to say, Lord, I have failed you yesterday. I have failed you. Yun ang gusto mo. To be perfect life, it is a humble life. Submitting to the Lordship of Jesus every time nahaharap tayo sa Kanya. Kaya ba? Amen. Kaya yun. Pag-alisin natin ang kayabangan natin. Palakpakan natin si Lord. God's love and salvation. Klaro na yun. Gusto ni Lord kasi but it is up to Him para masig. The lifting up of the Son of Man. Yun ang halimbawa. Itinaas na si Jesus sa cross, 2,000 taon na nakaraan. You are guaranteed. Gaano man kabigat, gaano man kahirap yung ginawa mo kasalanan, you are forgiven. If you will continue to be in Jesus. Diba? Pero kung nalikuran mo siya, paano bang nakakuha ka ng sweldo, okay na, ayaw mo na magtrabaho, sa akin. Hindi mo na matatanggap yung mga susunod na blessing. God's gift of eternal life. It is a gift. Hindi po ito performance gifts. It was already given to us. But it is up to us to have that gift in us. Tayo ay magpapatuloy sa ating paglalaan. Tayo ay magpapatuloy sa pagkilala sa ating Panginoon bilang Panginoon. Ay lahat ay paglalaan. Okay, let's pray now. Ngayon natin manalangin. Lord, salamat Panginoon ngayong umaga. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang aming mga salita ng kapinggan ngayong umaga at kayo, O Diyos, ang patuloy na magpala nito sa ating buhay. Kagaya ng iyong pangako, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us. Lord, we believe in your words. We believe na kayo po ang aming Lord and Savior. We believe, Lord, that your word ay buhay at ito po ay nagbabago ng puso. Nagbabago po ng buhay namin, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, tuluan mo kami na maging masunurin sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami magkaroon ng surrendered life to you, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, na patuloy ka naming mahalin kahit dumaan kami sa mga pagsubok. Kaya salamat sa umagang ito. Kayo po ang Diyos na aming tinataas sa lugar nito. Kayo ang Diyos ng aming buhay. Kayo ang aming Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. As we give you honor and praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Natin magsabi. Amen. God bless you po.